Mga kabayan sa mga naghahanap ng trabaho dyan na may experience na at least 2 years or higit pa para sa inyo ito. Pero bago yan please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Sa cruise ship maraming uri ng trabaho, isa na dito ay ang electrician. Dahil sa COVID-19 na virus maraming mga trabahador sa barko ang nawalan ng trabaho. Kaya ngayon bumalik na sa normal, ang mga cruise line company nag-hire na ulit ng mga worker sa barko. Isa na dito ay ang electrician. Kung ikaw ay graduate ng Bachelor of Science in Electrical Engineering, kahit walang lisensya at may experience na 2 years or higit pa, pwede ka. O kaya'y vocational graduate, or may training bilang electrician at may 2 years experience sa trabaho, pwede ka rin. Sa mga gustong mag-electrician na may background, or may experience bilang electrician, pwede din kayo. Pag wala kayong certificate about electricity or electrician, ito gagawin ninyo. Mag-training muna kayo sa TESDA or sa Meralco, kahit 2 months para makakuha kayo ng certificate. Pag makakuha na kayo, pwede na kayo maka-apply. Sa cruise ship lang na electrician ang sinasabi ko. Ang cruise ship ay malalaking barko, at mga pasahero dito ay ang mga naga-tour, na galing pa sa iba't ibang bansa. Sa sobrang laki nito, tinatawag ito na floating city. Mostly na cruise ship nasa 18th floor. Kung mapunta ka sa mga Oasis class, passenger dito mahigit 5,000s at ang crew mahigit 2,000s. Tapos ang loob nito parang mall. Kaya lahat ng klase ng trabaho mayroon dito. Dahil sa laki nito maraming electrician ang kailangan dito. Mayroon din electrical engineer. Yan ang reason na kahit wala kang lisensya pwede ka, dahil may mga engineer na humahawak sa inyo. Di tulad sa bulk, cargo or tanker mag-isa ka lang kaya kailangan talaga ng lisensya. Madali lang ang trabaho dito. Kahit kaunti lang alam mo pwede na, madali lang matutunan. Sa mga baguhan mag-start ka sa posisyon na third electrician. Ang trabaho mo tagapalit ng mga busted or sirang ilaw. Sa electrician hinahati kayo sa iba't ibang department, tulad ng engine, galley or facilities department. Kung sa engine ka na-assign, iikutin mo ang engine na may daladalang ilaw at hanapin ang mga busted at sira para palitan. Sa laki ng barko maliligaw ka talaga. Kaya sa unang linggo mo sasama ka muna sa ibang electrician para ma-familiarize ka sa mga trabaho at para makabisado mo ang loob ng barko. Pag wala ng busted at sira na ilaw, mayroon kayo niyan mga work order na binibigay. Sa papel na yan nakalagay ang location at kung ano ang ayusin. Pag natapos ibalik mo lang sa supervisor mo para sa record. Mostly na ginagawa ninyo mga complaint ng pasahero tulad ng di marunong gumamit ng remote control ng TV, mga ilaw nila sa cabin at kung ano-ano pa na complain na para sa electrician. Katulad niyan may mga machine na nasira sa galley, kung kaya mong ayusin pwede mo kunin ang work order. Pag makita ka ng supervisor mo na kaya mo na mag-ayos nga mga machine, pwede ka nila e-promote on board sa second electrician. Pag may skill ka ilabas mo para mabilis promotion mo. Mga posisyon sa electrician simula sa third, second, first, full-fledged at supervisor. Kung electrical engineer ka na may lisensya pwede ka mag-apply bilang cadet electrical engineer. Ang sahod nasa $900 bawat buwan pataas para sa third electrician, tapos kung gusto mo madagdagan kita mo, maraming sideline sa barko. Iba nakakabili ng lupa at sasakyan dahil lang sa sideline. Kung mag-abroad ka bilang electrician dito ka na lang sa cruise ship malaki ang sahod, libre pagkain at 8 months lang ang kontrata. Tapos may 2 months ka nga bakasyon. Sa barko ka palang may schedule na kayo kung kailan baba at balik mo. Tapos dito marami kayong libangan di mawawala ang karaoke. Once a month may party sa engine. At crew party. Di pa kasama ang mga birthday party. Kung sa pagkain walang problema, dahil eat all you can. Tapos may 3 menu na pwede mo pagpilian tulad ng ASEAN, European at American. Pag ASEAN mostly Filipino food. Pag American at European mga burger, potatoes, tinapay, steaks at mga vegetable salad. May juice, ice cream at fresh milk din, araw-araw iba-iba ang flavor. Kaya dito, makakatipid ka talaga. Sa electrical department ang mga posisyon dito mula sa Chief Electrical Engineer, First Electrical Engineer, Electronic Engineer, Second Electrical Engineer, Cadet Electrical Engineer,
electrician supervisor, full-fledged, first, second and third electrician. Ang department ng electrical ay under sa chief engineer ng engine. Kung mag-apply kayo ilagay nyo ang ibang option na position nyo o kaya ilagay nyo any position. Kahit cleaner tanggapin nyo ang importante makasampa kayo ng barko. Pag sa barko na kayo pwede na kayo magpalipat sa gusto ninyong posisyon. Kahit cleaner malaki na sahod niya nasa $800 pataas depende sa kumpanya. Tapos sila ang priority sa sideline. Yung marine admin namin dating cleaner yon, graduate kasi siya ng 4 years course kaya nag-apply siya sa mataas na posisyon. Ang requirement ay ang mga certificate na nag-aral ka bilang electrician at certificate of employment. Kung below 2 years experience nyo try nyo lang baka consider nila dahil maraming tao kailangan nila. Ang Siemens book, SOLAS at passport, kahit pagkatapos na matanggap kayo. Paano mag-apply? Madali lang, sa Google type mo lang cruise line at enter. Maraming lalabas na mga cruise line company, piliin nyo itong malalaking kumpanya. Royal Caribbean International, Norwegian Cruise Line, Celebrity, Crystal, Princess, Disney at Carnival. Ito yung unahin ninyong applyan tapos yung iba na lumabas ipahuli nyo na lang. Pag marami kang ma-applyan malaki chance mo na matanggap. E-click nyo lang, may lalabas na mga buton, hanapin ninyo email address ng Human Resources Department nila at send resume kayo. Parang kasama ko dati na sa main office siya nag-apply, nag-send lang siya ng resume niya, natanggap agad siya. Nag-email lang ang main office sa agency nila dito sa Pilipinas para asikasuhin siya. Kung gusto mo rin mag-apply dito, kunin mo din kung ano ang name ng agency, email address at address ng agency nila dito. Pwede ka rin mag-send ng resume mo sa agency nila dito para dalawa. Or punta ka sa agency para personal na mag-apply. Sa agency kasi priority nila ang mga nirekomende sa kanila ng mga nakasampa na sa barko. Kasama ko dati barbero lang, kaso may nagrekomenda sa kanya na hire siya, inilagay siya sa engine. Tapos nag-training siya bilang storekeeper sa barko, nakalipat siya lalo lumaki sahod niya. Madali lang trabaho sa barko, practical lang madali matutunan. Ito ang malalaking agency na may maraming hawak na cruise line company. Magsaysay nasa Manila at TC nasa Makati. Check nyo na lang sa Google ang address. Message lang kayo kung may tanong kayo. Yun lang mga kabayan, sana makatulong itong video ko sa mga gustong magbarko.